Mars. Makinig kayo sa nag-iisang Ate Marcy. Dito lang yan sa Chikalita, Monday to Friday, 10 a.m. to 11:30 a.m. Magandang umaga sa inyo mga kachika. Live na live tayo ngayong alas 10 ng umaga kasama ang nag-iisang chismosa sa radyo, si Ate Marcy. Dito lamang yan sa programa kung saan lahat ng kwentuhan ay may kwenta. Ito ang Chikalita ng #1 station sa bansa, ang Uber sa Saya, Uber sa Variety, 123.4 UVFM. Oras at kalahati na naman po ang ating pagsasamahan mga kachika. For sure, ang ibang listeners natin dyan ay mga papasok na sa kanilang trabaho or sa eskwela. At yung iba naman na nagpapahinga sa kanilang mga tahanan, stay put lang kayo dyan at makinig sa ating non-stop chikahan. Makisali sa aming chikahan sa pamamagitan ng pag-like sa Facebook page, ang www.facebook.com/chikalitavfm, at i-tweet kami gamit ang hashtag Chikalita, kwentong may kwenta, at i-mention ang @ChikalitaUVFM. Ayan, for sure kanina pa kayo naghihintay kung sino ang ating guest ngayong umaga. Panigurado, marami na ang nakarinig sa kanyang boses. Isa siyang kilalang anchor, ang storm chaser ng bansa, Mr. Carlo Mateo. Hi, Mr. Mateo. Kamusta naman ang trabaho po ng nasa media? Alam mo naman sa media, no, sa kaliwat kanan na nangyayari, pwede kang i-assign dito o kahit saan. May mga pag-ulan tayo, pagbaha, nandiyan na yung mga bagyo, kaya ayan, ang dami na nating sa bagay, katatapos laban ng eleksyon natin, kaya ito naman, may bago tayong administrasyon, kaya patuloy tayong nagbabantay, nagmamasid kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod pang mga araw. Ilang taon na po kayo sa industriya? Magdadalawang dekada dito sa industriya ng radyo. Kilala kayo bilang storm chaser ng bansa. Paano nyo nakuha yung titulo na ito? Iyan yung pagiging alam mo yung pagiging storm chaser. Iyan dahil sa mga ibinibigay sa aking mga assignment before, yung mga nangyayaring mga bagyo, kaliwat kanang bagyo, lalo yung mga super typhoon kung tawagin, mga lagpas na sa signal number 3, signal number 4, mataas na. So malalakas na bagyo. Bago yung Yolanda, may mga iba pang mga super typhoon na pumasok sa atin. Nandiyan ang bagyong Juan na nanalasa sa lalawigan ng Isabela. Nandiyan tayo noon. Halos magiba ang kapitolyo nila dyan. Nandiyan tayo nung may mga gumulong ng mga sakyan, nadurog ng mga bahay, mga nasirang ospital o bahagi ng ospital, at mga pagguho ng lupa. So bahagi. Kaya tayo naging storm chaser. Kaya isa sa mga naging storm chaser ay dahil nga dun sa paghahabol sa mga bagyo. Pati nung sumemplang si noon Secretary Marojas sa Samar, malakas na bagyo din yun. Nandun din ako noon. Sa aking story yun. Ako nagbalita noon nung sumemplang si Secretary Mar. Sa tagal nyo na pagiging isang reporter, ano yung pinaka hindi nyo makakalimutan na pangyayari? Maraming hindi makakalimutan. Halimbawa yung Oakwood Mutiny. Yun yung unang lumabas yung grupo ng Magdalo. At yun nga ang nag-take over sila. Tinake over nila yung Oakwood Hotel sa Makati. Nasa Manila ako noon. Yun ang pinili kong lugar kung saan ako tatambay habang yung mga kasamahan natin sa industriya nasa loob na ng mga Campo Aguinaldo, Campo Crame, Bikutan. Yung iba nandito sa NLEX, SLEX. So yung lahat ng mga entry exit point ng Met, nandun na sila. Pero ako, dun lang ako sa MPD. Pero nung na-monitor ko na meron ng movement sa Makati, dun na ako gumalaw. At nag-positive nga yun. Habang papalapit tayo sa Oakwood, hinarang na tayo ng mga sundalo. Tinutukan na tayo ng matataas na kalibre ng baril. Pero hindi tayo natakot noon. Bumaba pa rin tayo. At habang tayo tinututukan, nilalapitan natin yung mga sundalo, mga batang sundalo, mga junior officer. At nagpakilala naman ako ng isa akong kagawad ng media.
nakataas ang kamay ko habang naka-live yun, naka-ere sa DCWB kung ano yung nangyayari between dun sa mga batang sundalo tsaka sa akin. Nung tinutukan na kayo, sir, ano pong naramdaman nyo? May konting pagkatakot pero namayani pa rin sa akin na dapat mai-broadcast natin, maibalita natin ng malinaw kung ano talaga yung nangyayari ng mga oras na yun. Siyempre, sir, kung meron kayong hindi makakalimutan, meron po ba kayong hindi magandang nangyari sa buhay nyo bilang isang reporter? Kasama yun yung hindi mo gustong mangyayari sa iyo, no? Halimbawa yung coverage na na hindi ko makakalimutan yon. Yung coverage sa MV Princess of the Stars, yung lumubog yung barko ng Super Ferry. Kami yung team ng media, kasama namin yung mga rescuer ng Philippine Coast Guard. Umalis kami ng Pier 13 dito sa Manila, kahit signal number 3. Ang lalaki ng alon. At papunta kami sa Romblon. 2 beses kaming na dead on sea. Ibig sabihin, dead on water kami. Walang power yung barko. 2 beses. Kaya ramdam na ramdam mo na yung barko tumatagilid, kaliwa kanan, taas baba. Yung mga gamit nagbabagsakan ng walang ilaw. Sa 2 ulit nangyari yon. Wala ring signal ang cellphone nun. Kung talagang sasamain, aalati ka na, yun na yun. Yung area pa naman na yun, parang marami atang pating dun gabi pa yung signal number 3. Pero nanalangin na lang tayo kasama iba pa mga media man na ayun, after ilang minuto naman, siguro mga 20-30 minutes, nabuhay na naman yung barko, yung search and rescue vessel ng Coast Guard, at nagtuloy-tuloy yung aming misyon. Sir, balita ko po ay hobby nyo raw ang pag-scuba diving. Kailan at paano nagsimula yung kagustuhan nyo at yung passion nyo for that? Ang passion ko sa scuba diving, actually takot ako sa dagat Hindi ako marunong lumangoy Hindi ako marunong swimming. Pero dahil sa tagal ko na rin nagko-cover sa Philippine Coast Guard, nainganyo ako ng mga ibang kasamahan natin sa industriya na mag-training ng scuba diving for open waters. Sabi ko, baka panahon na para mawala rin yung takot ko sa tubig. Nagawa ko naman. Siguro na rin yan, may 4-5 taon na rin. Kaya nagtuloy-tuloy. Maganda pala yung hindi lang yung dagat yung nakikita mo. Pag ikay nasa beach, mas maganda pa pala yung mga nasa ilalim. Maraming sea creature. Marami kang experiences na magagawa doon. Yung mga hindi mo nagagawa dito sa land, pwede mong gawin doon. At saka marami pang pwede kang mag-shipwreck penetration. Tapos maraming mga sea creatures. Tapos na-enjoy mo dahil kasama mo rin yung mga kaibigan mo, mga mahal sa buhay mo habang kayo nagsasagawa ng mga fun dives, o kaya yung mga bagay-bagay na katulad yung pagkukuha, yung coral propagation program. Tapos ito ngang darating na September, kasi ito na yung month para doon sa International Coastal Cleanup Month yan, sa buong mundo. At yan ang pinaghahandaan ng mga media divers. Kasama ako sa nag-organize noon at yung Philippine Coast Guard. So yung media, hindi lang basta mag-cover, kundi yung mga licensed media na scuba diver bababa sa ilalim ng dagat para doon mangolekta ng mga basura. So magpa-participate talaga yung Philippine media. Kabahagi yung iba pa mga diver sa buong mundo para nitong darating na September. Bakit naman po scuba diving ang napili niyong pagkaabalahan? Bukod sa scuba, meron pa akong ibang mga hobbies. Pero yan sa ngayon yung nakita kong maganda. Bahagi na rin ng ating advokasya sa pangangalaga ng kalikasan, pangangalaga ng karagatan. So, dahil marami rin tayong mga problema. Kung di natin naalagaan ng dagat, mas lalo tayong mamumroblema yung ating mga naranasan ng global warming, climate change. So, dapat tayong, ang bawat isa mag-participate, maski hindi scuba diver, para maging malinis yung ating kapaligiran, maging malinis yung ating karagatan para sa susunod na mga henerasyon. Saang mga lugar na po kayo nakapag-scuba diving? Sige. Maganda yan. Madalas, siyempre kinakailangan malapit lang. No? Malapit lang. Dito tayo sa Anilao. Marami tayong mga dive sites dyan. Isa sa mga paboritong puntahan ng
mga divers, hindi lang dito sa Pilipinas, ng mga Pinoy divers, kundi ng mga galing sa ibang bansa. Dito sa sa Subic, kasi meron tayo dito mga shipwreck, no? Nandiyan ang USS New York. May mga Japanese patrol boat dyan. May mga LST dyan. Mga landing ship tank. Yung mga barko na pinaglalagyan ng tangke. So, samot-sari. Meron din dyang aeroplanong nakalubog nung panahon ng digmaan. So, mga shipwreck na merong kasaysayan sa ating bansa. So, yung para siyang para siyang museum na nasa ilalim ng dagat. And lastly po, paano nyo napagsabay yung passion nyo for scuba diving and yung work nyo po? Meron naman tayong pahinga. So, yung mga pahinga natin, pag may pagkakataon, doon natin itinutuon para siyempre ma-relax din tayo. Kailangan sa ganitong klase ng profesyon, matindi yung hamon, matindi yung requirements, no? Para makapagbalita tayo ng maayos, para makakuha tayo ng mga magagandang mga sources, sa samot-saring mga impormasyon, makakuha tayo niyan. So, kinakailangan din natin ng panahon para makapag-relax. Para pagdating mo uli, pagbalik mo uli sa trabaho, fresh ka na naman. Siyempre mga kachika, hindi matatapos ang ating chikahan ng walang fast talk, di ba sir? For sure, handang-handa na si Mr. Mateo, kaya simulan na natin. Double M or double B? Double B. Basa o tuyo? Basa. Studio o field? Field. Maaraw o maulan? Maulan. Lights on or lights off? Lights off. Ops, hanggang dyan lang tayo mga kachika dahil wholesome ang programa natin. Ayan, yun lang, hanggang dun lang. Maraming salamat Mr. Carlo Mateo. Meron po ba kayong gustong pasalamatan or i-plug? Danica, inahiyahan natin yung ating mga kaibigan, yung ating mga kapuso, yung ating mga listener. Huwag po ninyong kalimutan ang umaga na balita na alas 4 hanggang alas 5 na madaling araw dito lamang sa Super Radio DCWB 594 sa inyo pong talapitan. At ganun din, huwag niyong kalimutan ang super balita sa hapon. Alas 4 hanggang alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. Kasama ko pa rin dyan si partner Mau de la Cruz. Yeah. Pakinggan natin ang mga programang nabanggit ni Sir Carlo Mateo. Muli, thank you so much po sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Sigurado ako na maraming nag-enjoy sa ating kwentuhan na may kwenta ngayon. Huwag niyong kalimutan mga kachika na mag-tweet gamit ang hashtag na Chikalita, kwentong may kwenta at i-mention ang @ChikalitaUVFM or mag-comment sa aming Facebook page www.facebook.com/ChikalitaUVFM. Babasahin ko lahat ng inyong chika sa aming mga page at accounts sa pagbabalik ng programa kung saan lahat ng kwentuhan ay may kwenta. Ang Chikalita. Kasama ang nag-iisang chismosa sa radyo, si Ate Marcy. Dito lamang sa number 1 station sa bansa, ang Uber sa Saya, Uber sa Variety, 123.4 UVFM.